kanina meron akong nakausap na isang opisyal. So galing running vessel, mapupunta na siya sa offshore. So nagtanong na sa akin sa mga tip, nagtanong ng mga tip kung ano ng mga pwede kong i-advise. So ito yung nasabi ko nung una kong content, na tanggapin nyo yung mababang sahod. So sabi niya ang offer sa kanya nasa 2.5 to 2.8 as chipmate. Kahit naman hindi ko siya advise na tanggapin, tatanggapin niya kasi gusto niya nga makapag-try sa offshore. So ito yung sinasabi ko, kung gusto mo talaga mag-offshore, subukan nyo, wag nyo habulin kung ano yung sahod. Kung in-offer sa inyo ganyan mababa at makakaakto naman kayo at makapunta kayo ng offshore, i-grab nyo muna. Then pag naka-experience na kayo, lipat na lang kayo kung gusto nyo. Pero yung pagkakaiba sa trabaho from running tapos mapunta ng offshore, makikita nyo yung diferensya mga sir. Masasabi nyo na ay mas maganda pala dito sa offshore. So hindi ko nilalahat hindi ko nilalahat, pero sa experience ko lang yan. Ganyan yung experience ko. Tapos meron naman nag-comment doon na negative na ang sabi, bakit pa daw lilipat sa mababang sahod kung magsasahod ka naman ng malaki. O sabi ko nga, depende yan sa'yo. Kung gusto mong maiba naman, kung nagkasawa ka na sa ginagawa mo dyan sa running vessel, subukan mo kung may chance. Pero kung wala, di dyan ka lang. Kung kontento ka na sa malaking sahod o sa sahod mo, kung malaki man yan, di dyan ka lang. So hindi ko to pinipilit kung saan nyo gusto. Pero dun sa nag-PM sa akin kaninang umaga, so mapupunta na siya ng offshore. Humingi lang siya ng konting tip sa akin. So sinabi ko sa kanya, una pag-aralan niya yung kumpanya, kung ano yung mga vessel nila, yung history, background ng company, kasi advantage yun pag in-interview siya. Tapos pag-aralan niya yung type ng vessel na i-assign sa kanya. Kung sinabi sa kanya tugboat, pag-aralan niya kung anong yung operation ng tug, o yung pag-receive muna ng barge, pag-connect, tapos pagdala dun sa dadalhan, tatawagan niya yung control o mga ganon. Pag-aralan niya yun, o pag-disconnect, tapos yung mga required na mga additional na tag, assisting tag, ganon. Interview rin na about sa rules of the road, yung mga crossing, head-on, yung mga usual na tanong, ano ba kailangan i-display pag nagtutowing. So kailangan din yun. Sa experience ko, pinamaneuvering kami nung nag-apply ako sa offshore. May maneuvering kami dyan sa Ilog Pasig. So mayroon akong mga kasamahan na sinare sa akin nung kakasabayan ko sa pag-apply. Nag-hire sila dyan sa tugboat, nagbayad sila sa tug para lang makahawak lang ng tug dyan sa sa atin, para kung sakali man magpa-maneuvering sila, magpa-sea trade sila, hindi na kayo kakabahan kasi nahawakan nyo na yung tugboat dyan dun sa company mo sir. Kung sakali at may kakilala ka naman dun, kaya ka matatanggap kasi unang-unang malakas naman yung kakilala mo o ano man yung diskarte mo, makiram ka ng SMS nila na libro, saka yung book ng operation procedure. So basahin mo yun, may makakakuha ka ng idea doon, at least may masagot ka kahit konti. Hindi naman yan importante yung perfect ka sa mga sagot. At least meron lang idea. Dala ka na maraming bonamin sir. Isa sa pinaka-importante yan, dala ka na maraming bonamin. Kasi once na lumipat ka sa maliit, ang alon talaga ang pinakakalaban natin sa mga malilit na vessel.